1 Corinthians chapter 2 verse 14 ang sabi dito, no? Ito mga kaibigan, pakinggan po natin sa Tagalog. Ito yung sabi. Ngunit sa taong hindi pinanahanan ng Espiritu ng Diyos. So ito po yon mga kaibigan. Hindi niya tinanggap ang mga aral mula sa Espiritu. Ano yun sa Tagalog? Sa English ko basahin mga kaibigan para maganda, no? Kasi 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Iba-iba din minsan kasi ang mga kaibigan sa Tagalog, sa English. Tapos pag intindi mo, maiba-iba din. Kaya dito na lang ako or stick ako dito sa binasa ko sa English, 2:14. Okay. Sabi dito, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Kasi natural man siya no? Ito, kung sa Tagalog, kaya sa Tagalog, sabi, ngunit ang taong hindi pinanahanan ng Espiritu ng Diyos, yan, mga natural man yan siya mga kaibigan. So, pagpatuloy ko po, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned. So, iniisip ko ito ba, ano kaya ito, no? Tungkol sa tao na kung, 'di ba, merong na-possess ng ang tawag kasi sa bad spirit na pumasok sa isang tao ay na-possess, no? Nasaniban. Pero 'pag sa Holy Spirit, hindi po gano'n ang term, ang word na gagamitin, kundi nananahan or filled with the Holy Spirit, no? Tumatahan sa tao ang Holy Spirit. So, magkaiba po, 'di ba? Kaya sa word ng para sa Diyos, iba po mga kaibigan at sa kaaway din niya. Kaya kailangan may discern kasi nga dito kung wala kang spiritually discern, hindi mo talaga maunawaan, hindi mo alam kung ano yung masama at good. Kaya yung naisip ko, paano kaya yung natural man, so kung tayo, pinanganak pa tayo sa ating nanay na lumaki tayo, tinuruan tayo ng gumawa ng mabuti, no? Siyempre, gumawa tayo ng mabuti. And then, may natural din na ugali. Meron ngang mabuti, minsan makagawa ng masama, no? Pero yung espiritu, hindi talaga masabi natin na mula sa bad spirit. Natural kasi siya Para sa akin sa unawaan ko, isi-share ko lang po. Kasi kung ang espiritu na nasa kanya, dapat ang iwo-worship niya, sasambahin niya yung Diyos. Ang Diyos, ang kaaway ng Diyos, no? Kung masama. Kasi may mga ganun talaga mga kaibigan na may mga taong sumasamba ng kaaway ng Diyos, kay Satanas. Meron po. Meron po yan. Mga kulto, lalo na yung mga iba. Kasi based sa mga nakikita ko po, no, ewan ko ba nung time na marami po ako nakikita, mga testimony, gano'n, minsan yung mga group, inom sila ng dugo. Minsan yung dugo ng mga halimbawa nag-gathering sila, no, parang ritual. Nag-gathering sila tapos nag-aano sila ng dugo ng bawat isa sa kanila tapos sisipsipin nila. So 'di ba, kakadiri, 'di ba? So yun ang mga bad words tapos may mga power sila mga kaibigan, power of evil. Tapos yung testimony na sabi niya kahit saan siya pupunta talagang meron siyang power. Kaya yun po, kung tayo ay wala tayong power from God, walang protection, talagang maano talaga ang espiritu mo, ang natural spirit mo. Kasi natural, 'di ba, natural man wala pa talaga yung hindi pa masasabing spiritually discern o spiritual kay God o kay natural pa siya. Meron pa siyang dalawa pa yun, good and bad. Hindi pa niya alam. Ang ginawa niya, nagawa siya ng bad.
good, and then gumawa siya ng bad, 'di ba? Parang ako noon, nagsisimba, good work 'yun, 'di ba? Nagsisimba, nakikinig, umaawit sa Panginoon, pagkatapos nun, andun na naman ako sa ano, so 'yun yung because, I'm natural person, I'm natural man ang tawag doon. So nung inaccept ko na, nung nalaman ko na yung talagang nandoon na yung gumugulo na sa isipan ko, nandoon ang distress, stress, hapong-hapo yung mga mental mental ano, problems. Yun pala hinihila na pala ako ng bad and then good. Hanggang sa yun na nga, may mga ano talaga something na nag-work na, ginamit kasi yung ang internet, yung Facebook. So, akala ko na doon good and bad ang na ano ko, na-encounter, and then yun, pinabasa sa'kin talaga nitong Bible, kaya yun ang nag-start, how spiritual, how God works in my life 'no, gano'n po siya. So nung inaccept ko talaga na sabi ko, "Lord," actually siyempre 'no, yung mag-ano pa, yung i-confess mo talaga yung kasalanan mo. Pero paano mo ma-confess from your heart kung hindi mo talagang taos sa puso malaman yung pagpako ni Jesus Christ sa krus. Kasi yung naranasan ko po, totoong hindi ko na ano yung istorya dito sa krus, naririnig ko sa pari, siyempre share sa atin 'yan, 'di ba? Nakikinig tayo. So gano'n, ano, pero iba talaga, yung naranasan ko na ako lang mismo ang nagbasa nung paano pinako si Jesus Christ. And then, yun nga, yung 'pag tayo ay magkaroon ng problema, iiyak tayo, "Lord," 'di ba? Gano'n. "Patawarin mo ako Lord." Ma-realize kasi natin na may kasalanan tayo, kaya 'pag may problema na, pupunta na kay Lord. "Lord, patawarin mo ako Lord, tulungan mo ako Lord." 'Di ba gano'n na tayo. Pero 'pag yung totoo talagang inano ka ni Lord, talaga yung puso mo, yung ikaw ay makasalanang tao at kung paano siya napako sa krus, yung pagsisisi mo mga kaibigan, yung mula talaga sa puso niyo, umiyak ka talaga dahil ginawa mo ang kasalanan na na hindi dapat gawin, pero nagawa mo, at dahil mahal ka ni Jesus Christ, niligtas ka niya. So yun mga ano 'no, yun dapat ang pagsisisi mga kaibigan niyo. Umiyak ka, hindi yung umiyak ka dahil may problema ka, and then nagsisisi ka sa mga problema mo, sa mga kasalanan mo dahil na-realize mo na may problema ka na. Minsan 'di ba, the conviction, may Holy Spirit na kaya mo naranasan yan dahil sa kasalanan mo, then nagsisisi ka na. Hindi dapat gano'n mga kaibigan, dapat basahin mo ang salita ni Jesus Christ, yung gospel, and then i-ano mo yung puso mo na mauunawaan mo talaga at sa heart mo, tanggapin mo ang kasalanan mo. Doon magsisisi ka, and then tanggapin mo siya, may pagpipili yan diyan mga kaibigan, Pipiliin mo talaga siya, kaya doon magdahan-dahan 'pag pinili mo ang Panginoon, 'pag pinili mo ang kaniyang mga salita na yun ang magga-guide sa'yo, piliin mo siya. Doon dahan-dahan po mga kaibigan yung espiritu magbago. Hindi sa obserbasyon ko lang, hindi yung oo, na sermon nga na naturuan na ganito ang pagtanggap sa Panginoon o tinanggap. Pero yung totoong pagsisisi mga kaibigan, kasi marami pong nilublob sa tubig, pero hindi man sila ano, ewan ko lang sa inyo, 'wag po kayong masaktan. Hindi man yung ano, yung love to read the word of God. Kasi isa man 'yan sa mga ebidensya, isa 'yan sa katibayan na ikaw ay anak ng Diyos. Dahil
magbabasa ka ng Biblia dahil gusto mo siyang makilala, and then matutuwa ka dahil naunawaan mo siya. At diyan malalaman na anak ka talaga ng Diyos. 'Pag born again ka, siyempre 'pag pinanganak ka muli sa espiritu, born again ka at, ituturing ka na anak ng Diyos, 'di ba? At kung anak ka na ng Diyos, mauunawaan mo siya. Paano mo siya mauunawaan? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. At doon makilala po 'no, sabi nga dito sa Roma, chapter 8, nandito 'to sa chapter 8 verse 16, try natin kung hindi ako nagkamali. Sabi dito, ang banal na espiritu at ang ating espiritu ay parehong nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. At 18, yan, nagpapatunay, 'di ba, na ang banal ng espiritu at ang ating espiritu ay parehong nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. So, magkaisa na yan mga kaibigan, ang banal na espiritu at ang ating espiritu ay nag-unite na yan 'no, nag-unite. Sabi kong unite, siyempre nagkaisa na sila kasi nandito na sa ating puso ang banal na espiritu. Verse 9. Romans chapter 8 verse 9. Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu, kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya hindi kay Kristo. Pero dahil nasa inyo na si Kristo, mamatay ng katawan niyo dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil itinuturing. Saan ba yun mababasa yung siya ang nakakaunawa? Meron akong nabasa mga kaibigan na yung makakaunawa na 'pag nasa atin na ang Holy Spirit ay makakaunawa na tayo sa tungkol sa Diyos. Saan ko nababasa ko yun mga kaibigan, hindi ko lang matandaan kung saan. Pero itong nasa 16, ito din, patunay yan mga kaibigan na mauunawaan na natin ang Diyos dahil nga ang banal na espiritu at ang ating espiritu ay parehong nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. So ibig sabihin ay anak na tayo ng Diyos dahil espiritu ng ang banal na espiritu at ang ating espiritu ay parehong nagpapatunay. So sure talaga na anak tayo ng Diyos. So try ko nga sa English mga kaibigan ha. Kasi minsan iba kasi ang sulat sa Tagalog. Romans chapter 8 verse. Sa English mga kaibigan, Romans chapter 8 verse 16, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Verse 14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.
So kung tayo ay meron ng banal na Espiritu Santo mga kaibigan, tayo ay anak ng Diyos. At paano paano natin mare-receive ang banal na espiritu na 'yan kung hindi po tayo magsisisi, hindi natin tatanggapin si Jesus Christ at hindi natin iaalay ang ating buhay dahil ang pag-aalay po mga kaibigan hindi na po sa mga pera or material na bagay ang offerings, kundi ang sarili po mismo natin ang i-offer natin kay Jesus Christ, 'yan po ang importante. Ngayon kung i-offer mo ang sarili mo, siyempre from your heart yun, hindi lang yung sinasabi mo lang. Siyempre you have faith and then you truly offer yourself to Jesus Christ, I'm sure the Holy Spirit will works, mga kaibigan. Hindi po 'yan salita lang na naririnig ko o nababasa ko lang. I tell based on my experience. Dahil nung mga panahon na yun, hindi ko naman alam na gano'n pala yun, eh. So nung nabasa ko na rin yung kagaya sa istorya ni Paul, nasabi ko, "Hala, parang relate yung istorya ni Paul sa ano ko, sa experience ko." And then nung naikwento ko rin sa isang pastor, sabi ko, "Ganito po yung na-experience ko." Sabi niya, "Yung experience mo ay parehas kay Paul, oh, 'di ba?" So do'n ko na na, ay salamat sa sarili ko, hindi lang, pala ako ang nakakaunawa o nakakaalam. Kasi the Holy Spirit will tell you. 'Yun ang mga ways mga kaibigan na malalaman mo may mag-second demotion. Kagaya nung naunawaan ko, pareha kayo po ang naunawaan ko kasi Derek ang pagka-ano ko, yung hindi po yung iba kasi kaya sila, na-born again dahil merong Wiley 'di ba, o nag-preach, nag-evangelize, so i inaccept nila. Ang sa'kin kasi wala po kasi, si Paul din wala. So sabi ko, parang parang magka-relate yung istorya namin ni Paul at remember yung kasalanan ni Paul ay very crime po yun 'no, mamatay tao po siya. Ako din big crime din po yung kasalanan ko na naranasan ko nung mga time na yun. And then, ah, yun nga sabi ng pastor na kagaya kay Paul daw yung experience ko. Eh, na-praise God ako sa sarili ko, na thank God at least hindi lang yung ang espiritu ko ako lang ang nakakaunawa kundi may nag-second emotion talaga na it's true. Kung ano yung naunawaan mo yun yun. Kasi narinig ko sa ibang tao, at pastor pa nun, narinig ko sa isang pastor kaya dun ko na the Holy Spirit will will talk to you, will show you at ikaw mismo alam na alam mo. Hindi ka po ma-ignore, yung bang kinausap ka na ng hindi mo pa rin naunawaan, maunawaan mo po. Kasi sa akin po, hindi man lahat, minsan meron pang kasi minsan ini-ignore natin yung kinausap ka pero ini-ignore. Kagaya sa'kin minsan, bakit nakita ko 'to tapos binabalewala ko lang. Tapos pangalawa na naman, o pangatlo, kagaya nung sabi ko nga binuklat ko yung Bible, nabasa ko tapos sabi ko para sa sarili ko, sabi ko ayaw ko tapos inano ko na, tiniklop ko na, pagka next na naman binuklat ko yun yun uli. And then third time iyon uli. Kahit na-aware ako sabi ko, "Teka muna, baka sa akin 'to, baka mensahe ito ng Panginoon." O 'di ba na-aware na yung ko, pero hindi pa yun hindi ko wala pa akong alam na meron na akong dahan-dahan pala yun. Hindi pala magic. Kaya dun ko na na hanggang sa marami na akong na-amaze, bakit gano'n? Tapos bakit naunawaan ko 'to, bakit gano'n? Tapos minsan 'pag, malungkot yung mababasa ko napapaiyak ako. Tapos 'pag, medyo war na parang nagagalit din ako. Tapos parang yung mga masama, parang galit ako parang bakit gano'n ginagawa nila? Yung bang nakaka-relate ako sa binabasa ko. Yun po yun mga kaibigan kaya
'pag totoong born again ka, ang espiritu mo ay buhay po, yung maa-alive ka po. Kaya yung katawan natin, yung espiritu natin ay magcha-change at aware ka na, malalaman mo na yung masama, parang hindi ka na masaya 'pag gumagawa pa ng masama or minsan kasama mo puro mga nandoon nag-e-enjoy ka, pero dahan-dahan, teka parang parang hindi dahan-dahan hindi ka na masaya. Kasi yun po ang naranasan ko po, yung hindi kasi magic yung ano sa akin, yung bago sa akin ano, dahan-dahan. So, nakikihalubilo po ako, nakikipag-inom pa ako mismo sa sarili ko, pero bakit sabi ko, bakit parang hindi na masaya yung ginagawa ko? Na ano na ako, tapos yung nalaman ko masaya na nung nagbabasa na ako, naunawaan ko sobrang saya ko, parang ang galak, parang sabi ko, "Wow, parang amazing naman 'to." Parang nasa alapaap yung feeling ko na 'pag lalo na 'pag naunawaan tapos ise-share ko 'to. Anong time din na yun ano ako, araw-araw din ako nagse-share nun sa Facebook at ang saya-saya ko 'pag nagse-share ako, ah yung mga nashi-share ko, ewan ko kung nakikita yun ng mga tao or basta sa akin ewan ko kung tama o mali, basta ang saya-saya ko ba sine-share ko lang, mahilig kasi ako sa mga caption, yun. Pero naano ako, na-amaze ako, bakit nakapag-share ako ng mga ganito? Hindi naman ganito dati yung mga post ko. Kaya dun dahan-dahan po, hanggang ngayon na nandito ako at, dapat 2017 dapat nandito na ako sa YouTube pero nag-open ako nun. Hindi ko nagamit dahil nga nandun pa yung hiya ko na baka mamaya iba-bash ako, yun bang hindi lang sa kundi i-ano pa, yun bang iinsultuhin na ano ba yung mga sinasabi mo, mga gano'n. Pero dahan-dahan masabi ko God is good talaga, na nag-aano din naman ako na iko-correct ako. Pero ang sabi ko kaya nga declaration ko na ibabahagi ko lang kung ano po yung naunawaan ko and then ise-share ko po kung ano po yung naranasan ko, 'di ba? Kaya mahilig po ako sa testimony. At 'pag testimony po tayo hindi naman puwedeng yung sinungaling, 'di ba? Kasi karanasan natin mismo 'yan, eh. Kaya lang minsan hindi talaga, ah may tao kasi hindi nila naunawaan kung ano yung mga sinasabi kaya sa kanila kagaguhan, 'di ba? 'Di ba minsan meron akong post na na yung dahil hindi nila naunawaan ay foolish sa kanila. At ayun nga din dito binasa ko po kanina sa 2 Corinthians, 1 Corinthians chapter 2 verse 18. Yung kanina discern, 'di ba mga kaibigan, kung naalala niyo po. Ulitin ko po. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ngunit sa taong hindi pinanahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu dahil para sa kanya ito'y kamangmangan. Kaya ito yung ano ko noon na 'pag magsasalita ako sa salita ng Diyos tapos magte-testimony ako na hindi nila naunawaan, siyempre kamangmangan sa kanila, sabihin nila sira ulo yung tao, 'di ba? Dahil nga hindi nila hindi nila maunawaan. Kahit po mismo yung asawa ko sinabi niya na, "Sino daw maniniwala sa aking mga sinasabi?" Yun po talaga mismo. Yung asawa ko po hindi po siya Christian at yun ko po sa kanya yung iba, parang unbelievable po yung mga sinasabi ko. Sabi niya, "Sinong maniniwala sa'yo?" Siyempre
sa salita pa lang na yun, so isipin na inaano ko na siyempre kagaguhan talaga sa mga taong hindi naniniwala dahil sinabi dito na, um, na hindi pinanahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi niya tinanggap ang mga aral mula sa Espiritu. Hindi yung mga aral or mga testimony about sa mga spiritual na bagay. Gusto nila makita or sila din mismo mararanasan. Mararanasan po 'yan ng lahat kung yun nga, tunay na born again. Hindi kasi sana nga 'no, alam niyo po minsan sabi ko sana ituturo talaga nila na yung kung paano talaga matanggap yung tunay na born again, na para maranasan ng totoo at makikita ng totoo. Pero no wonder naman, hindi naman nakapagtataka dahil nandito po din sa Bible sinabi na kahit magaling pa siya magtuturo mismo sa mga salita ng Diyos, pero hindi po lahat ay pinanahanan ng Espiritu Santo. Kaya mga kaibigan sana ma-open eyes talaga kayo. Masasabi ko rin na totoo nga, kasi may iba, gusto nila they knows how to talk, they knows well the word of God, but their intention is to get rich, no? Wealth. Yan po. Hindi po talaga totoong pinanahanan ng Espiritu Santo. Kasi ang taong pinanahanan ng Espiritu Santo talagang nagsasalita yun ng katotohanan at from the heart na hindi po ini-involve yung mga pera, mga kaibigan. At ituturo kung paano ka maging totoong born again. Ang totoong born again, mga kaibigan, ay maka-receive ng kalooban ng Espiritu Santo. Ito nga, hindi ka naman maka-receive ng kalooban ng Espiritu Santo kung hindi tumatahan sa iyo ang Espiritu Santo. Dahil 'pag tumatahan ang Espiritu Santo sa atin, siya na po yung nagwo-work. 'Di ba sabi ko nga, dapat ang body natin ihambing natin sa isang sasakyan. Ngayon, ang sasakyan na 'yan may driver. Kung ang driver ay magaling magmaneho, ay diretso ka, yung smooth, 'di ba? Or walang scratch ang sasakyan. Pero 'pag masama ang driver, 'di ba, mainitin, magmumura, 'di ba? Madaling punti lang yung may lang sa daan, wala na, nagmumura na. May gano'n ba mga kaibigan? Halimbawa lang natin ang ating sarili sa isang sasakyan. Dapat ang nasa loob ng sasakyan ay mahinahon, 'no, mapayapa ang pag-iisip. Gano'n din po sa ating katawan. Dapat ang nasa ating katawan ay yung Holy Spirit, hindi yung masamang espiritu. Dahil 'pag masamang espiritu, puro yan negative or hindi maganda ang iniisip. Kaya kailangan talaga na i-ano natin ang Holy Spirit po. Lagi nating 'wag nating lagi nating paniningasin sa ating katawan na nandito po sa ating puso. Yun po yung mga kaibigan, ano? Kaya, sana po naunawaan niyo po itong mga sinasabi ko, pero gusto ko po ito po yung mga topic ko, yung tungkol po sa espiritu. Hindi po natin dapat ikatakot or ikahiya dahil kailangan malalaman natin ang nasa ating loob na meron talagang espiritu at itong kaluluwa natin, 'no? Kagaya nung
sinabi sa Romans, 'di ba, chapter 8:16, ang ating espiritu at ang espiritu ng Diyos ay magkaisa. Para sa akin, 'tong kaluluwa natin at espiritu ng Diyos ay magkaisa, 'di ba? So 'yan mga kaibigan ang aking maibahagi dito sa chapter 1 ng 2 Corinthians po. At, meron pa mga kaibigan ano, itong sinabi dito sa 1 Corinto, ikalawang Korinto kabanata 22. Sabi dito, tinatakan niya tayo bilang tanda na tayo'y nasa kanya na. Ginawa niya ito sa pamagitan ng paglalagay ng kanyang banal na espiritu sa ating mga puso. Ang banal na espiritu ang nagsisilbing garantiya na matatanggap natin ang kanyang mga ipinangako. So, kung natanggap na natin tinanggap mo na, nandiyan na sa'yo ang Holy Spirit, nasa atin na, tinatak na, hindi na maalis mga kaibigan. Kasi tinatak na, 'di ba? Tinatakan niya tayo bilang tanda. Mhm. Saksi ko ang Diyos na kaya hindi na ako tumuloy diyan sa Korinto ay dahil ayaw kong sumama ang loob nila. Ayaw naming diktahan. Tingnan ko sa English mga kaibigan na 1 Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 1 verse 22. Di ba nakakatuwa naman ito mga kaibigan, di ba, kung may tatak na tayo ng Holy Spirit. Talagang anak na talaga tayo ng Diyos, ano? Who hath also sealed us and given the earnest of the Spirit in our heart. Not for that we have dominion over your faith, but are helpers of your joy. For by faith ye stand. So hanggang dito mga kaibigan ang aking
share ang aking naunawaan po sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kabanata 1. Babasahin ko na po itong nasa pangalawang kabanata mula 1 hanggang mula 1 hanggang 17. Maiksi lang pala siya. Ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kabanata 1. Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kabanata 2, mula unang bersikulo hanggang 17. Naisip kong huwag na munang pumunta riyan kung makapagdudulot lang naman ng kalungkutan ang pagdalaw ko sa inyo. Kayo lang ang nagpapasaya sa akin. Ngunit kung magiging malungkot kayo ng dahil sa akin, paano niyo pa ako mapapasaya? Iyan ang dahilan kung bakit sumulat ako sa inyo noon. Ayaw kong sa pagpunta ko riyan ay maging malungkot ang mga taong dapat sana'y magpapaligaya sa akin. At naniniwala ako na ang kaligayahan ko ay kaligayahan din ninyong lahat. Nang sumulat ako noon sa inyo, nabagabag ang aking kalooban. Nalungkot ako't lumuha. Sumulat ako sa inyo hindi dahil sa gusto ko kayong saktan, kundi dahil gusto kong maipakita kung gaano ko kayo kamahal. Ngayon tungkol naman sa taong nagdulot ng kalungkutan kaninuman, hindi lamang ako ang binigyan niya ng kalungkutan. Ayaw kong malabis pero nagbigay din siya ng kalungkutan sa inyong lahat. Pero sapat na ang kaparusahang ibinigay ninyo sa akin. Kaya patawarin na ninyo siya at patatagin dahil baka maging labis ang kanyang hinagpis at tuluyang panghinaan ng loob. Nakikiusap ako na ipakita ninyo sa kanya na mahal niyo pa rin siya. At ito nga ang dahilan ng pagsulat ko sa inyo. Dahil gusto kong malaman kung sinunod ninyong mabuti ang lahat ng sinasabi ko sa inyo. Kung pinatawad na ninyo ang taong nagkasala, pinatawad ko na rin siya. At kung nagpatawad man ako, saksi si Kristo na ginawa ko iyon alang-alang sa inyo. Nararapat lamang na magpatawad tayo para hindi tayo madaig ni Satanas. Alam naman natin ang mga binabalak niyang masama. Nang dumating ako sa Troas para ipangaral ang magandang balita tungkol kay Kristo, binigyan ako ng Panginoon ng magandang pagkakataon na magawa iyon. Pero hindi ako mapalagay dahil hindi ko nakita roon ang kapatid nating si Tito. Kaya nagpaalam ako sa mga mananampalataya roon at pumunta sa Macedonia. Ito po ang salamat sa Diyos dahil lagi siyang nasa unahan natin sa parada ng tagumpay. Ginagawa niya ito dahil tayo ay na kay Kristo. Saan man kami pumunta, ginagamit kami ng Diyos para ipakilala si Kristo sa mga tao.
at ito'y ipinapalaganap namin ay parang halimuyak ng pabango. Para kaming mabangong handog na iniaalay ni Kristo sa Diyos at naaamoy ng mga taong naliligtas at ng napapahamak. Sa mga napapahamak, para kaming nakamamatay na amoy. Ngunit sa mga naliligtas, para kaming halimuyak na nagbibigay buhay. Sino ang may kakayahang gampanan ang gawaing ito? Hindi kami tulad ng marami riyan na ginagawang negosyo ang salita ng Diyos para magkapera. Alam naming nakikita kami ng Diyos, kaya bilang mga mananampalataya ni Kristo at sugo ng Diyos, tapat kaming ipinangangaral ang kanyang salita. Ito po ang salita mula po sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 2. So mga kaibigan, itong naunawaan ko po, ibabahagi ko po nandito po sa chapter 2 ng 2 Corinthians. In Tagalog po, no? Tungkol po sa pagpapatawad ng ating kapwa na dapat marunong tayong magpatawad mga kaibigan. Dahil 'pag hindi ka marunong magpatawad, gawain pala ni Satanas. Sabi nga dito, nararapat lamang na magpatawad tayo para hindi tayo madaig ni Satanas. Alam naman natin ang mga binabalak niyang masama, 'di ba? So kung ikaw hindi ka marunong magpatawad, hindi 'yan sa Panginoon. Kaya kailangan po nating magpatawad mga kaibigan. At isa pa 'no, 'pag hindi tayo marunong magpatawad, tayo mismo sa ating sarili, walang peace of mind, walang happiness. Dahil may galit sa puso mo, 'di ba? Kung ang taong hindi marunong magpatawad, masasabi ko na meron siyang galit sa puso. Dahil yun yung meron kang tinatanim na hindi maganda sa kapwa, No, sabi nga dito, 2 Corinto chapter 2 verse 5 to 11. Ngayon tungkol naman sa mga taong nagdulot ng kalungkutan kaninuman, hindi lamang ako ang binigyan niya ng kalungkutan. 'Di ba? Kung may tao kasi minsan hindi mabuti sa atin, hindi yung sinisiraan, lalo na yung mga taong bolievers, nagbo-bully sa atin. Kahit wala tayong ginawang masama, ginagawan tayo ng hindi mabuti. Kaya 'di ba nalulungkot tayo, naggagalit tayo. Sabi dito,
Ayaw kong magmalabis pero nagbigay din siya ng kalungkutan sa inyong lahat. Pero sapat na ang kaparusahang ibinigay ninyo sa kanya. Kaya patawarin na ninyo siya at patatagin dahil baka maging labis ang kanyang hinagpis at tuluyang panghinaan ng loob. Nakikiusap ako na ipakita ninyo sa kanya na mahal niyo pa rin siya. At ito nga ang dahilan ng pagsulat ko sa inyo dahil gusto kong malaman kung sinusunod ninyong mabuti ang lahat ng sinasabi ko sa inyo. Kung pinatawad na ninyo ang taong nagkasala, pinatawad ko na rin siya. At kung nagpatawad man ako, saksi si Kristo na ginawa ko iyon alang-alang sa inyo. Nararapat lamang na magpatawad tayo para hindi tayo madaig ni Satanas. Alam naman natin ang mga binabalak niyang masama. So ito po mga kaibigan halimbawa sa atin tayo nakaranas tayo na binubully tayo 'di ba, may galit tayo, so patatawarin natin 'yon. At tayo naman kung meron tayong taong sinaktan, nasaktan, humingi din tayo ng tawad kasi nasaktan natin na, eh. Tayo ang nanakit mga kaibigan, eh. Minsan kasi mga kaibigan nakapagsalita tayo ng hindi maganda, nagalit yung tao, nasaktan, 'di ba? Ako minsan gano'n din, noon mga nakaranasan ko na hindi ko alam na nasaktan pala sa mga sinasabi ko. Sana sinabi sa akin, hindi naman sinabi sa akin. Tapos nalaman ko na lang nung meron ng hindi maganda ang communication, doon ko na nalaman na nagtatanim na pala siya ng galit sa akin. Dapat sinabi sa akin na hindi maganda yung mga sinasabi ko, para magkaroon ng kapatawaran 'di ba, magkaroon ng peace of mind. Nalaman ko na lang kung hindi ma hindi nung hindi pa nung okey pa ang komunikasyon, okey pa. So kunwari lang pala, pero may tinatanim na ng galit. Yung wala ng magandang komunikasyon, doon na nabuhos yung galit. Sinabi na sa'kin na gano'n ang mga sinasabi mo, gano'n, 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 gano'n. Kaya sabi ko, "Hala, bakit hindi sinabi sa akin noon?" So akala ko naman okey. 'Di ba? So, hindi ko po alam na yun pala, nasaktan. Kagaya din sa mga post ko rin sa aking Facebook, maraming ding nagagalit dahil nasasaktan pala. Eh, hindi naman sinabi sa akin na gano'n, nasaktan at saka wala naman akong mini-mentionong pangalan, nasasaktan. Kaya ang salita ng Diyos ay masakit talaga dahil totoo, tago sa puso lalo na 'pag ginagawa natin at naririnig natin ang salita ng Diyos. Diretso yun sa ating puso mga kaibigan, may sakit yun. So mga kaibigan, tandaan po natin na wag po tayong magtanim ng galit. Dahil naranasan ko rin po ito na nagtanim po ako ng galit. Siguro mula pa sa pagkabata, 'di ba may galit talaga 'di ba sa mga pamilya, sa magkapatid. Tapos sa mga karanasan na hindi maganda. Hindi man nagalit, pero nagalit sa mga karanasan na hindi maganda. Nagkaroon po ako nun ng galit sa aking puso po talaga kaya madali po akong magalit. Na minsan walang reason ay nagagalit. Gano'n po yung attitude ko noon. Basta naalala ko nga, na na naghahanap ako sa National Bookstore ng How to Not Get Angry, basta may mga gano'n. Siguro edad ako no'n ng mga 20+. Talagang madali po akong magalit. So, bakit gano'n? Sabi ko, inaisip-isip ko nung maliit ako, mabait naman ako, meron akong pagmamahal sa Diyos at noong time na yun din siyempre, sa Catholic, lagi po akong nagsisimba, lagi po at nobena, pero madali akong magalit. Grabe po yung bakit kaya? And then dahan-dahan hanggang sa yun, nagkaasawa ako, nakapunta ako dito sa Japan at, yun, meron na namang another problem na doon sa Pilipinas at mismong nagpagalit, mas lalong nagpagalit sa aking puso na nasabi ko na hinding-hindi ko patatawarin ang taong ito. Nasabi ko talaga mismo 'yan hanggang sa nandoon talaga kaya nakatanim 'yun sa dibdib ko.
pero nung time na yun wala na, hindi na gaano nagsisimba dahil malayo kasi yung simbahan dito, eh. Hindi na rin ako nagsisimba nun. So, sa bahay na lang ako nun nagro-rosary, nagno-novena. Pero yun, nandoon yung galit ko. Kaya pala nung time na yun nawala akong peace of mind talaga, parang laging aburido yung ulo ko at parang walang saya. Lagi akong nagagalit, basta mainitin yung ulo ko. Pero 'pag nandoon na, gathering sa mga friends 'no, karaoke, nag-e-enjoy. Inuman, akala ko yun na yung ano, sabi nga, work and work tapos sa family. And then once a week sa friends, inuman, kantahan. Akala ko para mawala daw ang stress. Ayun ang ginagawa ko every week. Pero bakit gano'n? Tuwing umuuwi ako ay parang ang lungkot-lungkot na parang hindi naman masaya. Bakit nawala yung saya ko mismo, yung nag-inuman kami, nag-inuman, nagkantahan, chikahan, kainan. Tapos pagkatapos nun uwi na, wala na ang saya. Nung nalaman ko talaga mga kaibigan nung nandito sa Bible, nabasa ko, naunawaan ko ang salita ng Diyos, tapos naranasan pa mismo sa sarili. Sabi ko, parang ang saya-saya talaga nung umaga pa lang hanggang gabi ang saya na yun hindi nawawala. Sabi ko, amazing naman ito talaga. Dun ko talaga napupuri ang Panginoon. Amazing talaga Lord, thank you talaga Lord. Kahit sa work, iniisip ko palagi about kay God. Dun naano ko talaga yung pag-ibig niya ba, yung pinaramdam niya sa'kin na mahal niya ako, and then kasi yung 'di ba 'pag, marami kang stress, marami kang problema, ang galit, parang lahat ng mundo ay galit, pati sarili mo galit ka. Hanggang naramdaman ko yung pagmamahal talaga ng Diyos sa akin. Kahit sa trabaho ako talagang parang lumulutang po ako sa alapaap na nagwo-work man ang kamay ko, ang isip ko talaga puro kay God, yung mga word na nababasa ko, yung mga naranasan ko na, amazing ganito pala yun. Yun po yung mga kaibigan. Kaya sabi ko nga na meron ka talagang maranasan spiritually at your spirit will be awakening 'no, buhay talaga ang iyong espiritu. Basta sundin mo lang ang mababasa mo dito sa Bible mga kaibigan, dahil ito yung ways na kinakausap ka ng Panginoon. Itong salita niya binabasa mo, naunawaan mo, and then sinunod mo, you have a communication to God. Yan po yun mga kaibigan. Nung una maano ka, ma maano ka, "Ano ba 'to?" Merong katanungan sa sarili din. Pero dahan-dahan malalaman mo at dahil noon 'no dahil sa gusto kong malaman na baka ako lang nag-iisip ng ganito, tama ba 'tong mga iniisip ko? At napatunayan ko sa sarili ko hindi, kasi maraming nagte-testimony na naranasan din nila. So dun ako na 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 ano na, "Thank you Lord." Akala ko ako lang nag-iisang nagsasalita ng ganito. Siyempre kung walang ibang nagsasalita na about kay God, siyempre walang 'di ba, walang maniniwala sa'kin. At least maraming nagte-testimony, kaya isa po ang paraan na ang taong nakakaranas sa kapangyarihan ng Panginoon, ite-testimony niya para malaman ng ibang hindi nakakaranas at nang maranasan niya, hindi na siya magtaka dahil hindi lang siya ang nakakaranas nun. Kaya importante talaga mga kaibigan yung totoong born again. Hindi lang sasabi na wala kang naranasan na ano, na regalo, kalooban ng Espiritu Santo at hindi mo siya ma makilala. Kahit meron yung kaugnayan, magkaroon kayo ng communication. At, dito pa mga kaibigan sinabi na
Ito yung sinabi ko kanina mga kaibigan, 'di ba, na napatanong ako, bakit hindi nila itinuturo kung paano mananahan ang Holy Spirit, 'no, lalo na sa mga taong ordinary. Bakit hindi nila mapapaunawa? Kaya sabi ko nga, no wonder, kasi hindi naman lahat na 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 nananahan sa kanila ang Holy Spirit. Nasa Bible po 'yan, nababasa ko po. Um, Magaling po sila, alam na alam po nila paano magturo, mag-evangelize, pero wala po sa kanila ang talagang yung Holy Spirit talaga na na nananahan sa kanila, dahil isa ang reason. Ang reason po ay ito, isa ang reason na 'to. Hindi kami tulad ng marami riyan na ginagawang negosyo ang salita ng Diyos. 'Yan, dahil ginagawang negosyo po. Kaya yumayaman po. Marami pong yumayaman, 'di ba, sa salita ng Diyos. Kaya bilang mga mananampalataya ni Kristo at sugo ng Diyos, tapat kaming ipinangangaral ang kanyang salita. 'Yan, ito ang gusto ko kay Pablo, dahil hindi po siya naghahangad ng kayamanan po na ibebenta yung salita ng Diyos. Marami po mga kaibigan na magaling pong mag-preach, pero yung karanasan po na spiritually experience, hindi po na naranasan. Yung minsan nga may tinatanong ako, ano ang katibayan ng taong totoong naligtas? Ang sinagot sa akin is faith. Okay, ayun ako, okay, faith, kasi isa yan sa kalooban ng Espiritu Santo, ay binigyan ka ng faith, gift of faith po yun. Pero hindi lang sa ganyan mga kaibigan, hindi lang lahat, kasi lahat naman tayo kailangan natin magkaroon ng faith sa Panginoon. Kaya nga tayo naliligtas dahil sa faith. Pero bukod doon, sinabi ni Pablo sa unang Korinto, yun, nababasa ko na kailangan natin, ito, sabi sa unang Korinto, chapter 14, sabi niya, sikapin ninyong, tama nga. Sikapin ninyong makamtan ang pag-ibig, ngunit sikapin din ninyong makamtan ang kaloob ng espiritual, lalo na ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Yan po mga kaibigan. Kaya tinest ko, kasi sabi nga sinabi dito sa 1 John chapter 1 verse 4, no? Kaya 'pag meron tayong alam sa salita ng Diyos, we can test even the pastor. Ito sabi, Efeso pala 'to. 1 John chapter 1. 1 John chapter 4? Ito. 1 John, unang sulat ni Juan, kabanata 4, 1 John chapter 4 verse 1, sabi dito, mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangangaral nila'y mula sa banal na espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila, sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Yan. So, tinest ko po yun, yung kung ano ang katibayan na ang taong totoong born again. Dahil naniniwala ako sa sinabi sa Acts chapter 2 verse 38 na repent and be baptized in the name of Jesus Christ and you can receive the gift of the Holy Spirit. Yan po yun mga kaibigan. Hindi ko lang alam kung
tumpak ba lahat yung pagkasabi ko, basta yan po yun, maka-receive po ng gift of the Holy Spirit. Kasi yung pastor na yun, ang sinabi niya kasi ay para lang daw sa mga Israelita yun. Hindi ako naniniwala, para sa lahat ng tao yun, para sa akin. So, kung wala tayong alam sa salita ng Diyos at nakikinig lang tayo sa isang pastor, mga pastor, hindi tayo makapagtanong dahil hindi natin masusubukan, hindi natin ang espiritu niya. Pero wala naman akong masabing mali siya kasi ang okay din, gusto ko rin yung mga turo niya, eh. Kaya lang gusto ko lang mag-test din. Sabi ko, at least alam ko na kung ano talaga. Hindi ko pa naman talaga 100% nasubukan yung espiritu niya, eh. Kaya lang may mga attitude din ako na hindi ko nagustuhan or siguro yun ang ways nila kasi mga debaters sila. Kasi nakikinig ako mga ano, eh, hindi lang naman sa mga Filipino debaters ako nakikinig din. Dati nakikinig din ako sa mga English. Kasi nga tinitingnan ko yung mga turo ng bawat ano, bawat sekta po. Doon ko po talaga na-amaze po talaga ako sa Panginoon, eh, sa Holy Spirit, through the Holy Spirit 'no, na binigyan po ako ng gano'n na research ko. Kaya sabi ko, "Ay hindi na ako 100% maniniwala sa kanila. Mas maniniwala akong ako mismo ang magbasa at then ipapaliwanag sa akin ng Holy Spirit po." Kasi siya lang po talaga ang makapagpaliwanag, eh, makapag-ano sa lahat. At least marinig man din natin sa iba yung pareha din ng pagpaunawa sa atin natin ano, na pinaunawa sa atin. Ngayon kung may mali man doon, mako-correct din naman 'yan kasi mahahambing, eh. Kaya nga sabi pagbulay-bulayin natin ang salita, 'di ba, meditate the word of God. Kasi minsan kasi enter yung kaaway na gano'n ang naunawaan. So kailangan talaga double check talaga, "Ano ba talaga Lord?" Gano'n. Kasi ako din minsan na nagbasa lang ako 'di ba, tapos inano ko, ito yung naunawaan ko, and then next na naman, bakit iba na naman yung naunawaan ko? May mga experience po akong ganyan. Pero hindi po ako matatakot o mahiya, iko-correct ako, but i-accept ko naman kung mali ako. Basta yun ang naunawaan ko din, yun ang naunawaan ko nauna, so then next naman ko, "Hala, bakit ganito na naman yung naunawaan ko? Alin ba yung totoo Lord? Na-share ko na yun Lord." Gano'n yung mga ano ko. And then, ano ko, yung bang i i-ano ko na saan yung tama dito, and then wag basta tama talaga 'pag nag-ano ka ng Bible verse, dapat talaga isipin, eh. Isipin at, ano yung ihingi sa Panginoon kung ano yung ano ano yung meaning, ano yung gusto niyang mensahe, yun po mga kaibigan. Kaya nga masabi ko rin, eh, mali halimbawa nagbabasa yung tao tapos sabi niya gano'n, tapos sabi, ay mali yung ano niya, hindi makapagsabi ng gano'n kasi baka iyon ang pinaunawa sa kanya ng Espiritu 'no? Hindi natin alam, gaya ng sabi ko rin na meron nga ding kaaway na mag-ano, paunawa. Kaya ano lang tayo, basta stick lang tayo kung saan po ang pinaunawa ng Espiritu Santo sa atin, at then kung meron kang nabasa na mas, baka yun talaga ang tama, lalo na yung mga theologian, 'di ba, kasi pinag-aralan nila itong, salita ng Diyos. Ako naman hindi naman ako telo hu telohita telohiya, hindi naman ako gano'n. Basta ako nagbasa lang po ako at ibinahagi ko lang po ang salita ng Diyos. Kasi ang importante po do'n mga kaibigan, binasa ko mula po sa Bible, and then yung naunawaan ko lang po ang aking ibabahagi. Kasi hindi din naman ako makapagsalita dito kung hindi din gusto ng Panginoon, 'di ba? Basta ang gusto talaga niya mga kaibigan, dahil konti lang po ang nag-aano dito, nagbubuklat ng ganito, konti lang po ang nagbabasa talaga. At least binasa ko man, naririnig niyo kayo po mismo. Pero mas maganda talaga kung magbasa talaga kayo kasi kung may alam kayo sa salita ng Diyos, masabi niyo talaga, "Nalinlang niya ako, nalinlang niya pala ako." Gano'n talaga mga kaibigan ako.
Kaya nga nung nalaman ko na linlang ako, nung bata pa lang ako, nasabi ko, yung turo mula sa mama ko, yung mama ko turo niya mula sa kanyang ano, yung paniniwala din dahil sa turo ng iba 'no. So nung ngayon binigyan ako ng Diyos na magbasa dito, nalaman ko na linlang pala ako talaga. Nung nalaman ko na linlang ako, nagalit po talaga ako, may galit po talaga sa puso ko, eh. Hindi ako galit sa mga tao kundi yung sa nagtuturo po. Sabi, bakit meron akong ganitong bakit may kakayahan akong magalit? So siyempre kung sino yung nasa sa'yo 'di ba, alam ko na ang ang Diyos talaga ang guide ko, siya yung nagagalit at siyempre pinaparanas lang sa atin. Kaya nung time na yun, sa Facebook ko very bold talaga ako. May ano, may mga nagpo-post ng mga gano'n talagang parang inaano ko ba, sinasaway ko ba. Kaya nagkaroon ako ng maraming walang nagkagusto sa akin dahil sinasaway ko sila. At mismo din sa mga post nila personal, yung mga ano sa mga babae ano, yung mga daring ano, outfit. Sabi friend ko, ewan ko ba kung bakit din dapat i-cha-chat ko pero hindi, eh. Yun na yun alam ko hindi hindi yun ako kasi yung natural me, I cannot do that, I cannot do it. Because ganun din ako, I was on that, 'di ba? Ganun ang mga post ko, mga kagaguhan. Tapos mag-korek-korek ako, hindi yun, hindi ako talaga yung masasabi ko. Hindi, ginamit lang ako to correct. Kaya nga yung iba nagagalit sila umalis sa akin, nag-unfriend, nag-block. Pero thank God, ngayon wala ng masyadong ano, mga pangit na mga post ang mga friends ko. Pero ngayon naman nakikita ko talaga itong mga sobra na sa TikTok, sa mga reels, mga mga manlalaswa po. Pero hindi po 'yan magtatagal. May hangganan po 'yan. Kasi kung bakit masasabi ko bakit ginamit ako ni Lord dito sa Facebook na mag-share sa kanyang word kahit na lang verse by verse. Gusto niya talaga 'yon i-ano para maano ng mga tao. Pero hindi nila pinapansin 'di ba? Ang mas pinapansin nila yung mga kung saan sila natutuwa. Pero hindi po 'yan mag-aano mga kaibigan dahil yung bakit yung iba nawawala na rin sila. Kumusta na kaya sila? Yun na lang tanong ko sa isipan ko, kumusta na kaya sila? Yun. Basta mga kaibigan, lumapit na po tayo sa Panginoon. Kailangan po ang totoong born again na hindi po isinasabi ng iba kung paano po ma-born again ang isang tao. Kahit alam na alam nila, tinatago nila yan. Ayaw nila na mabago kayo. Ayaw nila, sino man sila, ayaw nilang ituro ang katotohanan dahil magiging kagaya na tayo kay Apostle Paul 'no, ang totoong sumampalataya kay Jesus Christ, yung totoo po talaga. So yun po mga kaibigan, tandaan po natin sinabi dito na hindi kami tulad ng marami riyan na ginagawang negosyo ang salita ng Diyos. O totoo 'no, ginagawang negosyo, iba-ibang paraan. Kaya tingnan niyo po yung mga founder, 'di ba, mga mayayaman sila, pero yung members po mga kaibigan dapat dapat tinulong sila lang nagpapasarap 'di ba? Sana kung ako bibigyan ni Lord, uunahin ko talaga yung mga ano, hindi naman kailangan yung maging mayaman ka kasi hindi naman madadala sa langit 'pag namatay tayo, eh. Kung ako bibigyan ni Lord ng limpak-timpak mga kaibigan, yung mga mahihirap talaga uunahin ko. Sana mag-bless si Lord. And then, siyempre priority talaga itong pagsasalita na kailangan bumalik talaga yung mga tao. Bumalik talaga ng totoo ba sa Panginoon. Hinaharangan po talaga. Kaya nga kaya nga ano na sabi ko gusto ko na-inspired ako na i-share talaga itong
spiritual blindness. Dahil itong kaaway ng Diyos talaga binubulag sa iba-ibang paraan. Itong TikTok, reels na hindi magandang ano, 'di ba, yung mga hindi maganda po binulag po. Yung hindi maganda, yun pa ang maganda. Yun ang maganda sa mga taong hindi pinanahanan ng banal na espiritu, yun po yun mga kaibigan. Pero ako 'no, halimbawa, 'pag tumitingin ako, tinitingnan ko po, ganito pala yun. Pero hindi yung palagi na lang tinitingnan yung mga gano'n. Observe lang na, ay gano'n pala yung ano niya, pasama ng pasama. Kasi meron akong nakitang mga ibang mga creator, eh. Nung una talaga, ay maganda yung istorya nila about family, hanggang sa papangit ng papangit po. Grabe, sabi ko, wala talaga, ang pera talaga ano, nakakapag yun na nga ang sabi na, money is the root of evil. Kasi po parang inaano na talaga nila ang pera. Yung bang sinasamba na. Kaya kahit na ano na lang, kahit pangit, masagwa na yung content, hala, para lang maraming mag-views, marami silang makaano. Hindi nila alam na nabulag na sila, nabulag na dahil sa pera. Kaya mga kaibigan, sana po ay sa simple po na aking pagbabahagi, meron po kayong nauunawaan o natutunan po. So, basahin ko na po itong chapter 33 sa kabanata 3 na po ako, 'no? Pangalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kabanata 3, versikulo 1 hanggang 18. Ito ang sabi, baka sabihin ninyong, pinupuri na naman namin ang aming mga sarili. Hindi kami katulad ng iba riyan na kailangan ang rekomendasyon para tanggapin ninyo, at pagkatapos hihingi naman ng rekomendasyon mula sa inyo para tanggapin din sa ibang lugar. Hindi na namin kailangan ito dahil kayo na mismo ang aming rekomendasyon na nakasulat sa aming puso, sapagkat ang pamumuhay ninyo na parang sulat na nakikita at nababasa ng lahat. Malinaw na ang buhay ninyo ay parang isang sulat mula kay Kristo na isinusulat sa pamamagitan namin. At hindi tinta ang ginamit sa sulat na ito, kundi ang Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi rin ito isinulat sa malapad na mga bato, kundi sa puso ng mga tao. Nasasabi namin ang mga ito dahil sa mga ginagawa ni Kristo sa pamamagitan namin at dahil sa aming pagtitiwala sa Diyos. Kung sa aming sarili lamang wala kaming sapat na kakayahang gawin ito. Lahat ng aming kakayahan ay mula sa Diyos. Siya ang nagbigay sa amin ng kakayahan para maipahayag namin ang kanyang bagong pamamaraan para mailapit ang mga tao sa kanya. At ang bagong pamamaraan na ito ay hindi ayon sa isinusulat na kautusan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat ang kautusan ay nagdudulot ng kamatayan. Ngunit
ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Noong ibinigay ng Diyos kay Moises ang kautusan na nakasulat sa malapad na mga bato, hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises dahil nasisilaw sila. Ngunit ang ningning na iyon sa kanyang mukha ay unti-unti ring nawala. Ngayon, kung nagpakita ang Diyos ng kanyang kapangyarihan sa kautusan na nagdudulot ng kamatayan, higit pa ang ipapakita niyang kapangyarihan kung kikilos ang Espiritu. Kung nagpakita ang Diyos ng kapangyarihan niya sa pamamagitan ng kautusan na nagdudulot ng hatol ng kamatayan, higit pa ang ipapakita niyang kapangyarihan sa pagpapawalang sala sa mga tao. Ang totoo, balewala ang kapangyarihan ng kautusan kung ihahambing sa kapangyarihan ng bagong pamamaraan ng Diyos. Kung may kapangyarihang ipinakita ang Diyos sa pamamagitan ng kautusan na lumilipas higit pa ang kapangyarihang ipinapakita niya sa bagong pamamaraang ito na nananatili magpakailanman. At dahil sa pag-asa naming ito, malakas ang aming loob na ipahayag ang salita ng Diyos. Hindi kami tulad ni Moises na nagtakip ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang liwanag sa kanyang mukha na unti-unting nawawala. Ang totoo, hindi naintindihan ng mga Israelita ang kahulugan nito noon dahil may nakatakip sa kanilang isipan. At kahit ngayon, may nakatakip pa rin sa kanilang isipan habang binabasa nila ang dating kasunduan. At maalis lamang ito kapag ang isang tao'y na kay Kristo. Totoong hanggang ngayon ay may nakatakip sa kanilang isipan habang binabasa nila ang mga isinusulat ni Moises. Ngunit kung lalapit ang tao sa Panginoon, maalis ang takip sa kanyang isipan. Ngayon, ang binabanggit ditong Panginoon ay ang banal na Espiritu. At kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. At dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihang ito ay mula sa Panginoon. At siyang banal na Espiritu ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. Amen. Hi po, nandito na naman po ako, akin pong ibahagi itong aking naunawaan po. Ito po, tungkol po sa spiritual blindness po ito. Itong naunawaan ko po, no? Itong lalo po dito sa sinabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 5 po ulit.
itong 12 hanggang 18. Sabi dito, "Nang dahil sa pag-asa naming ito, malakas ang aming loob na ipapahayag ang salita ng Diyos. Hindi kami tulad ni Moises na nagtakip ng mukha para hindi makita ang mga Israelita ang liwanag sa kanyang mukha na unti-unting nawawala. Ang totoo, hindi naintindihan ng mga Israelita ang kahulugan nito noon dahil may nakatakip sa kanilang isipan. At kahit ngayon, may nakatakip pa rin sa kanilang isipan habang binabasa nila ang dating kasunduan at maaalis lamang ito kapag ang isang tao'y na kay Kristo. Totoong hanggang ngayon ay may nakatakip sa kanilang isipan habang binabasa nila ang mga isinusulat ni Moises. Ngunit kung lalapit ang tao sa Panginoon, maaalis ang takip sa kanyang isipan. Ngayon, ang binabanggit ditong Panginoon ay ang banal na Espiritu. At kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. At dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon at ang kapangyarihang ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. Amen. Di ba mga kaibigan, ito yun, tinatakpan. Noon, sa panahon ni Moises, yung natural, masasabi ko yun pa na natural man pa sila. Hindi pa nila nakikita. Kasi nga, nakatakip may nakatakip sa kanilang isipan. 'Di ba kahit nagbasa sabi do, totoong hanggang ngayon ay may nakatakip sa kanilang isipan habang binabasa nila ang mga isinusulat ni Moises. So, habang binabasa ang mga sulat ni Moises dahil may takip ang kanilang mukha, ang kanilang isipan ay mukha, ang kanilang mukha, mata, isipan, hindi nila maunawaan yung isinusulat ni Moises. Hindi nila naunawaan. Sabi dito sa verse 16 ng 2 Corinthians chapter 3, "Ngunit kung lalapit ang tao sa Panginoon, maaalis ang takip sa kanyang isipan." Tayo mga kaibigan, kung lalapit tayo kay Jesus Christ, maaalis ang takip sa ating mga mata, sa ating isipan. At siyempre dahil hindi na tayo bulag, naalis na ang takip, atin ang maunawaan. Maunawaan natin ang mga salita niya. At hindi lang po 'yan mga kaibigan. Sabi dito sa 17, "Ngayon ang binabanggit ditong Panginoon ay ang banal na Espiritu. At kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. Malaya na sa kasalanan dahil nasa atin na ang banal na Espiritu, no, ang Espiritu ni Jesus Christ." Dahil sabi dito ngayon ang binabanggit ditong Panginoon, 'di ba, ay ang banal na Espiritu. Sino ba naman ang Panginoon, 'di ba, si Jesus Christ. At kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. Malaya na tayo mga kaibigan, dahil pinatawad na tayo At dahil naalis ng takip sa ating isipan, nakikita na natin, 'di ba? Nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga sabi ko mga kaibigan makikita at malalaman talaga natin once na nasa atin na po ang banal na Espiritu. 'Pag nasa atin ang banal ng Espiritu, siyempre nabuksan na yung takip sa ating isipan. Dahil mismo na sa atin na yung banal na Espiritu ng Panginoon, 'di ba? Dahil napatawad na, kaya nga sabi malaya ka na nasa iyo na ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng Panginoon.
Si Jesus lang naman ang nagpapako sa krus at dahil siya ay namatay at nabuhay muli, yun po yun mga kaibigan, nabuhay muli, nasa atin na siya, nabuhay din tayo. Ang ating mga kasalanan na ating pinagsisihan, pinatawad na niya. At tayo ay inoffer na natin ating katawan, ng ating sarili sa kanya, siya ay nasa atin. Siya ay tatanggapin niya tayo at siya ay mananahan sa atin mga kaibigan dahil temple nga, kaya nga sinabi, temple ang ating katawan. Kaya nga amazing nga 'di ba mga kaibigan kung maunawaan lang talaga natin ang talata na nandito po sa Bible, na sana nga po mga kaibigan kung tatanggapin niyo din po. At, yun nga 'no, sabi dito, "At ang kapangyarihang ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na espiritu ay siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya." Kaya nga sabi ko nga, hindi po yung pagbabago nung ako po ay pinatawad at, change 'no, changing, hindi po magic. Hindi po kaagad nung ako'y magalitin, ako'y may galit sa puso, hindi po kaagad-agad nawala yun, talagang dahan-dahan po talaga na na-amaze lang po ako. Dahil, um, yung pag-alis din po sa galit sa aking puso talaga mga kaibigan ano, nung una parang ang hirap po talaga, parang ayaw ko, parang nandiyon talaga yung ano, pero ang Diyos talaga ang masusunod. Kasi kung siya talaga ang ating kinilalang Panginoon at ipinakita niya sa atin na mahal niya tayo, susuklian natin ang pagmamahal yun, Kaya nga sabi, "You love me because, you love him because he first loved you." 'Di ba, sabing gano'n. Totoo yun, hindi natin masuklian ng pagmamahal. Yung totoo po talagang pagmamahal, yung pagmamahal sa Diyos hindi po kagaya ng pagmamahal sa tao po mga kaibigan. Yung pagmamahal po natin sa Diyos ay nandito po sa puso yun. At, yung pagmamahal na nakikita natin sa Panginoon na nararanasan natin na hindi natin nararanasan sa iba, masusuklian po natin yun. At dahan-dahan po yung galit, maaalis po yun dahil siya po yung mag-aano doon, At siyempre kailangan po talaga ng prayer kasi nung time din akala ko ah, nung siyempre nung binago na 'no, ay gano'n pala yun, hindi pala dapat magtanim ng galit, so nandito na nababasa. Pero hindi kasi magic yun na mawala kaagad, pabalik-balik. Meron kasing mag-e-enter 'di ba, mag-e-enter yung kaaway niya kasi nga temptation. Ipag-pray po natin mga kaibigan, ipag-pray natin ang ating sarili. Yung kaluluwa po natin ipag-pray kasi yung kaluluwa nga kinakausap nga ni David, yung kaluluwa niya, So, we can talk also our soul. So, yung soul po natin kasi nasa loob natin siya yun, Kailangan talaga ipagdasal natin yun sa Panginoon na palitan talaga ng totoong white soul ang nasa ating pong ano, inside in our heart. Kasi everything is in our heart po 'no? Kaya mabubuksan po mga kaibigan. Kaya gaya ng sabi ko meron po talagang awakening, spiritual awakening. Yan po yung totoong born again na sana ay ha hahanapin ninyo po kung gusto niyo pong, maranasan yung tungkol po sa Panginoon. Ang Diyos naman, lahat naman pinaranas sa atin, 'di ba? Ngayon kung naranasan mo na yung dating makamundo ka tapos kulang, parang hindi ka masaya. Halimbawa, marami ka ng pera, marami ka ng naano, na-achieve, pero parang hindi ka satisfied. Lumapit ka na sa Panginoon dahil ma-confirm mo ang iyong sarili na ito pala yung hinahanap, yung kahungkagan pala na naranasan ay ang fulfillment o satisfaction ay nasa Panginoon lang pala. Yun po yun mga kaibigan. Kaya kailangan po natin matututo dito po tungkol po sa spiritual na bagay po mga kaibigan. So, sa ngayon po ito po ang aking maibahagi tungkol po sa pagtakip ng kaisipan, blindness 'no, spiritual blindness.
Ito po mga kaibigan, dito sa chapter 3 tungkol po sa blindness. Si Jesus Christ lang po ang makapagtanggal niyan. Si Jesus lang po. Dahil nga sinabi dito nung kay Moses pa, matao nga, takip ang kanang kaisipan. Sa ngayon, sa ating generation, mabubuksan na sa pamagitan ni Jesus Christ po mga kaibigan. Kaya nga, sinabi sa John chapter 3, verse 3 that you cannot see the kingdom of God unless you you must be born again, no? Yan po. Pag born again ka na, yung totoong born again, makikita mo ang kingdom. Makikita ang kingdom kasi spiritual realm, makikita yun about mga kingdom, hindi pa yung sa langit. Kasi yung sa langit, makikita natin pag enter, kasi sa verse 6 ang sabi doon, unless you will be born in water and spirit, you can enter the kingdom of God. Enter. So iba yung you can see and enter. So yung enter, yun na yung eternal life na makabuloon tayo sa langit and maka-enter. Pero nung nandito pa tayo, kailangan natin ng born again para makita natin ang kingdom of God. Makikita natin. Siyempre yung mga about in a spiritual mga kaibigan, no, spiritual matter in this world, makikita natin. It's amazing. Ako man, hindi man lahat, pero masabi ko talaga na amazing. Amazing talaga. Hindi ko na lang sasabihin, baka mamaya sasabihin niyo na foolishness, no? Pero gusto ko po na mag-change po ang inyong spirit na talagang totoong kagaya na nandito po. Pag once na kay Christ, yung totoo po talagang kay Christ po. Lahat naman na they believe in Jesus Christ. Pero pag totoo kasing na kay Christ na tayo, naiiwasan na kasi natin yung mga bagay-bagay na hindi dapat gawin. Ay sa pagsasalita pa lang, hindi dapat sabihin yung mga malaswang words po. Kasi may words din po sa kaaway, may words din po talaga para sa Diyos. Kaya mag-ingat din po tayo sa ating mga sasabihin. Lalo na yung mahihilig sa mga jokes. Nako, yung jokes, no, dahan-dahan mapupunta sa green jokes. Kaya mag-ingat po kayo dahil green jokes, hindi po ganun ang Diyos. Kung totoo kang anak ng Diyos, iiwasan mo yan. Minsan naririnig ko pa yan mismo sa loob ng mga service na nagjo-joke sila. Minsan nga din na ako, yung parang sige nga parang maki-join para hindi naman masabing OA, sobrang OA, pero hindi pala yun nakakatuwa. Hindi pala yun ikinakatuwa ng Holy Spirit. Kaya yan mga kaibigan, So ngayon mga kaibigan, dito na ako sa chapter 4. Babasahin ko po. Pangalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 4, versikulo 1 hanggang 18. Dahil sa awa ng Diyos, pinili niya kami para ipahayag ang kanyang bagong pamamaraan sa pagpapawalang sala sa mga tao. Kaya naman hindi kami pinanghihinaan ng loob. Tinalikuran namin ang mga kahiyahiya at patagong gawain.
Hindi kami nanlilinlang at hindi rin namin binabaluktot ang salita ng Diyos. Pawang katotohanan ang ipinangangaral namin. Alam ito ng Diyos at malinis ang aming konsensya sa harap ng tao. Ngunit kung may mga hindi nakakaintindi sa magandang balita na aming ipinahayag, ito ay ang mga taong napapahamak. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas at naghari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi namin ipinangangaral ang aming mga sarili kundi si Kristo na siyang Panginoon. Naglilingkod kami sa inyo dahil kay Jesus, sapagkat ang Diyos na nagsabing magkaroon ng liwanag sa kadiliman, ang siya ring nagbibigay liwanag sa aming mga isipan para maunawaan namin ang kapangyarihan ng Diyos na nahayag kay Kristo. Nasa amin ang kayamanang ito, ngunit tulad lang kami ng palayok na pinalagyan nito para maipakita na ang hindi mapamarisang kapangyarihan na nasa amin ay mula sa Diyos at hindi sa amin. Sa aming pangangaral, ginigipit kami sa lahat ng paraan. Pero hindi kami nalulupig. Kung minsan kami ay naguguluhan, pero hindi kami nawawala ng pag-asa. Maraming umuusig sa amin, ngunit hindi kami pinabayaan ng Diyos. Kung minsan sinasaktan kami, ngunit hindi tuluyang namamatay. Hindi tuluyang napapatay. Laging nasa bingit ng kamatayan tulad ng nangyari kay Jesus. Pero sa pamagitan ng aming buhay, ay makita rin ang buhay ni Jesus. Lagi kaming nasa bingit ng kamatayan dahil sa paglilingkod namin kay Jesus. Para sa pamagitan ng aming katawang may kamatayan, pakita ng lahat ang buhay ni Jesus. Maaaring mamatay kami dahil sa aming pangangaral, pero ito naman ang nagdudulot sa inyo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng kasulatan, sumampalataya ako, kaya nagsalita ako. Ganoon din ang aming ginagawa. Sumasampalataya kami, kaya nagsasalita kami. Sapagkat alam namin na ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Jesus ang siya ring buhay sa amin. Tulad ng ginawa niya kay Jesus at dadalhin niya tayong lahat sa kanyang piling. Ang lahat ng paghihirap namin ay para sa inyong ikabubuti, pero lalo pang dumami ang tumanggap ng biyaya ng Diyos. At habang dumarami ang tumatanggap ng biyaya ng Diyos, dumarami rin ang nagpapasalamat sa Kanya. At dahil dito ay mapupuri siya. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kami pinaghihinaan ng loob. Kahit na unti-unting humihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. Sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaano mabigat. At dahil sa aming mga paghihirap, may inihahandagan din pala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hindi mapapantayan. Kaya hindi namin pinahahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Alam natin na ang ating katawang panlupa ay parang bahay na ating tinutuluyan habang nasa mundo pa tayo. At ito'y masisira. Ngunit alam din natin na may
inihandang katawang panlangit ang Diyos para sa atin na hindi mamamatay kailanman. Ang katawang ito ay ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumaraing tayo sa ngayon dahil pinananabikan nating maisuot na ang katawang panlangit. At kapag nangyari ito, hindi matatagpo ang hubad ang ating kaluluwa. Habang nandito pa tayo sa ating katawan, dumadaing tayo dahil sa mga paghihirap. Hindi dahil sa gusto na nating mamatay, kundi dahil sa gusto na nating magkaroon ng bagong katawan para mapalitan na ang katawang may kamatayan ng katawang walang kamatayan. Ang Diyos na rin ang siyang naghanda sa atin para tanggapin natin ang bagong katawan at bilang katiyakan, ibinigay niya sa atin ang kanyang banal na espiritu. Kaya panatag ang aming kalooban kahit na katawan ay wala pa tayo sa tahanan ng Panginoon. Sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. Hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kahit na mas gusto naming iwanan ang aming katawan at makapiling ng Panginoon, kaya naman sinisikap naming malugod ang Diyos sa amin, maging dito man o sa piling na niya. Kapag haharap tayong lahat ay kay Kristo para hatulan, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Ito po ang salita mula sa 2 Corinthians chapter 4, verse 1 to 18. Mga kaibigan, actually sinabi ko na hanggang chapter 5, pero pagpatuloy ko po bukas mga kaibigan. At ako po ay paalam na po. Salamat po sa mga nandito, sa tumatambay habang nagbabasa po ako. Sa inyo nawa ang biyaya at kapayapaan galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. God bless you po sa inyong lahat. Ako po ay magpapaalam na. See you po tomorrow.